Karambola sa DWIC 882. Magandang umaga, Karambola, Aliw, Channel 23 at DWIC 882 ngayon, June 8, 2026, Lunes. Ako si Conrad Banal, kasama natin, Jonathan De La Cruz. Yes, good morning. Joel Aksabana, good morning sa inyong lahat. Mapapanood po ang Karambola sa aming website. Wala akong prompter, www.dwiz882.com. Live po tayo, Facebook, YouTube. Kung maaari po, follow, subscribe, like, share, and comment. Okay. Yung ating text line na lang, sabihin natin. Yan. Ang ating text line, 0966-465-8485. Ulitin ko yan, ha? 0966-465-8485. Okay. Mapapanood din po ang Karambola nationwide on Digital Free TV, Aliw Channel 23. Meron tayo sa Signal, Sulit TV, Satellite TV Plus, at GMA, For the Box. Good morning sa inyo lahat. Morning. Good morning. Sa lahat ng mga papasok at mga kasama mga magulang. Oo. Aha. Pasokan ngayon. Thursday ngayon. Pasokan na. Marami, karamihan. Yung iba, June 22. Saan sila papasok? Sa mga eskwela. Na Merong classroom? Na may mga classrooms. Ayun. Ganun ba? Mm. Alam niyo po ilan ang estudyante? Bagong kalendaryo pati yan. Ilan ang estudyante rito sa atin? Mm. Magsisimulang pumasok? Kasi yung mga college hindi pa ngayon eh. Hindi pa. Yung August iba, pa. June 22 pa eh. 26 million lang. 26 to 28 million. Konti. Konti lang. Konti lang Oo. yan. Tapos wala po akong Same nakita. crisis. Wala po akong nakitang figure kung ilan ng classrooms meron tayo. Available. Available Available classrooms. daw. Available. Ang sinasabi lamang po ng DepEd, ang kanilang figure, ay mahigit 170,000 ang kulang na classroom. Yan yung backlog. Ang tawag nila dyan. Ayan. Ang problema ko rito, simula ng classroom, Yung sinabi mong backlog na yan, yung 100, ano? 7 107. almost. May nakadeliver daw ang pamahalaan, DepEd, ng 9,000. When? So malayo yung When? gap. When? Through the, this past, Over the past so many Oo. months. So, Months. really? Sabi. staggering pa rin yung gap, pare. That's my point. Oh. Hindi, ako, kine-question ko Kine-question mo pa yung delivery na yun. There was no report whatsoever of any classroom under construction. They were working with Okay. Baka yan yung mga LGUs. Sinusundan nyo yan. They were working with the LGUs and the private sector. Yun na nga, hindi po DepEd yun. Hindi DepEd yun, ano? Ang problema ko rito, opening ng classes. Ang announcement ng DepEd, bago rules daw po on suspension of classes. Yan ang DepEd. Yan ang gusto ko sa DepEd. Hindi pa nagsisimula ang klase. Suspension na. Ang iniisip nila, bago rules on suspension of classes. Yan ang manahin yung Hindi, DepEd. kailangan daw nila i-announce yun kasi trimester na sila eh. Ano Oo, kaya? bago na yung kalendaryo natin. Bago na yung kalendaryo eh. Three trimester. Oo. They had to do that. Ganon. Sabi nila. Another thing doon sa shortage ng classroom, ako yung mas tinitingnan ko rin, yung shortage ng teaching at non-teaching personnel. Hindi, marami raw Marami teachers eh. 1 million, no? More than 1 million daw. Pero yung, at saka may approval na 32,000, 33 May additional, may new teaching additional. positions. Pero sapat na ba yun? Yan ang... Wala tayong nga naririnig eh. There is no ratio at this point. Wala Basta ang kanilang reforms to benefit 26 million students, 900,000 teachers. I-divide mo nga yung 26 million sa 900,000. 937 ba? 937,000. May bago eh. 26 million. Against 28 million. Pero kasama po doon yung teachers, kasama doon yung mga college At saka yun, May problema talaga tayo sa DepEd eh. At ang... antindi ng dysfunction. Oo. Biro mo yan.
Oh, eto, simula ng klase, ang mga teachers daw, humihingi ng 15,000 pesos. Monthly additional pay. Oh, may rally ngayon. May rally. May rally Yan. 15,000. That's Hindi na anticipate. top, 15,000 na. Simula increase. ng classroom rally, simula ng classes, teacher, balisa. Ganun ba? Hindi na-anticipate ng DepEd yun? Hindi nila hinanda? Kayong mga, Teachers? kayong mga nag-oorganisa ng Ano rally. naman vocal minority Masyado lang yan. kayong mga Ha? Vocal minority. Oh. Anong vocal Yun minority? yung mga actors. Baka masyado kayong Kahit na. You Kahit na, need to kahit- pay attention to these Oo, kinds of sabagay. issues. baka masyado kayong nangihingi ng wala naman sa lugar. Ganon. Mm. Ang mga nila, teachers in high spirits, all Ayun. systems go. Ayun. Ayan. Diyos ko naman Di yan ang sabihin nyo dun sa mga magulang na namumroblema today. Alam mo Kasi naghahanap po sila ng eskwela na merong classroom. It's a real problem, alam mo pag ikaw, you know what is happening. Oh. Your feet is on the ground. At meron talagang pagkukulang. Medyo yung mga high spirits, medyo relax Yeah. ka Now, muna. and when you say those high spirits, ako again may mga pamangkin akong mga teacher sa mga They've sa always loob. been in high spirits. They will adjust. Pare kung may mga deficiencies, yan ang unang-unang di ba? Mag-i-improvise kung wala yung materials and all that, but that does not solve really the problem. Pare. Ang teachers, I doubt if they're really Pare, high spirits, bro. Project Handa raw. Meron na siya. Project Handa. ang teachers, yan ang, at saka farmers, yan ang mga pinaka-resilient. Ayan na naman tayo sa resilient. I hate that word. Bakit mo ayaw? Para Bakit yung ayaw mo Pilipino, ng resilience? nabubuhay tayo sa resilient eh. Nabubuhay tayo Para sa tayong mga adjustments. colony pa rin tayo. Pag Meron na ganyan raw Project Handa. Oo. Ibig sabihin po, may plano. Okay naman pala. May plano ka naman. Alam mo, ganito nangyayari may plano. Oo. Memorandum of Understanding. Ano pa? Alam mo ang recent na bago, uso? Review. A review. Oh, Babalikan mo review yung plano, pare. of policies. Babalikan mo yung plano, pare. Review. Ayos Ay, samantalang Ayos yan. very real. Ito, nagsasalita yung Project Handa raw ni DepEd Secretary Sani Anggan. Okay. It is crucial. Kasi daw po, we are fulfilling President Bongbong Marcos's directive Sana sinangkalan niya na naman ang Pangulo. to use data-driven solutions to fix our classroom systematically Ayan. and build a truly resilient bagong Pilipinas. Oh, nakita mo, kita mo? resilient? Sinabi At ko na bagong sa'yo. Pilipinas. Tama ka, pare. Oh, pare. Resilient. Yan, nakita mo? Resilient talaga yan. Gagamit at Nakita gagamitin mo? yan. Ay, nako, ang layo po sa bituka nitong statement ng ating pinakamamahal na DepEd. Pag pumunta kayo doon sa ground, makikita nyo real problems ng mga tao pag ngayong pasukan. Number 1, transportation. Paano papasok in the first place? Paano papasok? Wag na nating sabihin po yung may makakain ba? Yung ba mga cafeteria, yung mga ayos ba sa eskwela? Ang alam ko dyan, merong mga pinapayagan lang sila nagtitinda-tinda dyan. That's ng mga kanin, Oo. kung gano'n. Yan ba inaayos natin? Samantalang ang mga magulang, yan ang unang-unang iniisip. Number 3, meron ba classroom? Okay? Maaring may teacher. Paano? So, Three- sa isa, Pero shift. sa ilan? Kaya nga 60 kaya isang, nga trimester sila kasi 3 Oo. shifts din. hindi ganun. Hindi ba ganun? Hindi ganun Hindi yun. ba ganun yun? Hindi. Yung trimester, panlito. Pampalito. Para malito tayo, real issues. Hindi natin Ang physical arrangements po ng ating mga eskwelahan ay pathetic. Maniwala ka sa akin. Kasi nagpupunta ako. Nagbrigada eskwela sila nito last month. Hindi yun ang ibig ko sabihin. Hindi ba yun? Inayos yun. Nagpinta Lilinisin sila. mo, kukumpunahin Pero mo. yung structural, yung, andun pa rin. tapos yung mga available services, nandiyan ba? Sa malaki, yung general sense, talaga naman yung mga eskwelahan, LGU yan. Okay. Okay. What I'm trying to say is, ang DepEd kailangan
i-guide. Mm. Ang ito, boss, I-guide and tulungan. Ang i-guide LGUs. and tulungan. Yes. Itong mga eskwela nyo, ni wala kayong kainan. Walang tubig. Alam nyo ba, may mga schools na walang tubig? Marami. Ang mga toilet, nakakaawa. Kasi po, ang physical Maganda ang... arrangements ng makakatulong yun. Oo, malaking tulong yun. Meron kasi kaming nabisitang schools, ni wala silang toilet. Yan, mas Hindi naman mabigat. sa Bulacan yan, ha? Yung Hindi, Cavite yung lang prime to. water. Cavite, Malapit ito. napakalapit niya. Ay, yung mga bata, kapag kailangan gumamit ng toilet, umuwi. Aray ko. Pagkatapos, di na bumabalik. Hindi na bumabalik. Yan ang Nakauwi na eh. ating mga system. Actually, Paano kaya ito, parang Jonah? pag pinagsama mo yung LGU at saka DepEd in a very, very concrete manner, kayang-kaya nila yan kasi ang LGU talaga, puntahan lahat yan ng mga nangangailangan. Una, kasi sila nandun doon. Yes. Education, transportation, health, lahat yun. LGU pupuntahan nun. At yun, nangangalap ng paraan para matugunan yung mga pangangailangan ng ating mga kababayan. Ano yung statement na DepEd Order number 14? Clearer framework for class suspensions. Oh, nakita mo? Yeah. Tama first day ng klase. Yan ang Suspension i-discuss Dapat natin. wag mo i-lead yan eh. Medyo nasa ano yan eh. But look, let's be fair din naman kay Secretary. Secretary. No, I don't want to be fair to him. Look, He's first not of all, doing his job. The three-term academic calendar. Will Yan eh, is. balak Will niya is. kasi improve instructions, reduce yung workload pressures. Yes. Kasi si Secretary Angara, focus siya sa outcomes eh. Gusto niyang i-reverse yung trend na mababa reading apprehension. Wala siyang focus period. Tingin mo, wala? Wala. I was trying to be fair. He said that. He's targeting learning outcomes. Learning outcomes? Yun. Na gumanda ang Galing. reading apprehension, yung mga scores. Galing, wow. Oo, ayun. Bilib ako. Learning outcomes ang ano niya. Yun ang focus niya. Oo. Parang kumbaga si So, how do Secretary you- Chu Laurel, raising farmers' income. Yeah, how Kailangan do you- may focus How ka do eh. you get from point A to point B? That's what we're saying. Hindi, shortcut yan. Hindi, wag Ano mo na- shortcut? Leapfrogging. Leapfrogging yan. Ganon. Oh, leapfrogging. Mga iba-ibang, ang bagong guideline niya raw po, iba-ibang sistema or guidelines, depende sa level, sa antas ng grade. Sa grade school, iba daw yung kanilang patakaran. Sa suspension, sa high school, iba. Iba naman yung suspension. Eh. Alam nyo po, ang nagsasabi kung magsususpend ng klase o hindi, local government. Huwag nyo nang pakialaman yun. Alam na. Walang pakialaman. Bakit siya ng concentration? Yan ang focus niya. Suspension, pare. Kung meron man siya Baka focus. isa sa mga USIC yun, baka hindi siya yun. Ayan, meron tuloy tumatawag sa akin, nagagalit. Secretary Angara na yan. Bakit mga si Secretary Angara? Tawag yung Secretary, kinokontra. Yung po mga nagtatanong Senate na mamaya naman. Mamaya yung Senate. Ang Masyado buhay kayong, natin, hindi po yung mga oo, gulo sa Senado eh. nakapokus tayo ron eh. Napakadami pa nating kailangan gawin. Halimbawa ito, ang inflation nung May, nakakita niyo ba ito? Ay 6.8% po yung inflation. Ano ibig sabihin niyan? Humina ng konti kasi galing yan sa 7.2% noong April. Naging 6.8. Hindi po ibig sabihin nito bumaba ang presyo ng mga bilihin. Okay. Tumaas pa rin. At malaki ang itinaas, 6.8. 6.8%, malaki po yung inflation rate na yan. Nakakatakot. Okay? Ang hina-highlight ngayon ng ating mga economic managers ay bumagal from 7.2% to 6.8%. Galing daw nila. Yung pace, no? Yung tama. Magaling Yung ba sila? pagtaas, yung Pagtaas. pagtaas. Yung pagtaas, bumagal. Pero, tumaas pa rin po. Mahirap pa rin. Lalo pa rin kami nahirapan. At saan galing yung inflation? Food pa rin.
Food pa rin galing. Food pa rin. Oo. Tapos, nagmamalaki po yung pinakamamahal ni paring Joel na Department of Trade and Industry. DTI. Ang mga presyo daw po ng mga school supplies ay hindi gaanong tumaas. Reasonable. Sabi niya. Is there such a thing as reasonable? Reasonable daw. Kung ikaw ang parents, Oo. kung kayo po ang parents, hindi ko- tingin nyo merong there's such thing as Hindi reasonable ko mabibili increase. ang reasonable. Hindi o. palengke, At oo. yung mga school supplies, tumutulong din po ang LGU. Pati mga bag, sapatos. Depende sa LGU. Kung kaya ng LGU na yon. Okay? Mm. So, yan. Ang matindi rito, pare, napansin nyo ba yung announcement ni President Clear? Mm. Kaya daw po yung inflation ay bumaba. Para bang big accomplishment yun na 6.2. naging 6.8. 6.8. Sinabi ko nga, napaka Batas yun. problema pa rin po yun. Malaking problema pa rin niya 6.8. At hindi po siya something to Grow about. hindi po pinaglalangangalandakan yan. Ikinahihiya po yan figure na yan, 6.8%. Actually, historically, 2 to 4 lang tayo maximum. 4 is worrisome na. Yes, maximum yun. Yung po Malacanang, kaya raw po ganyan ang inflation rate dahil sa uplift, Unified Package for Livelihoods, Industry, Food, and Transportation because it is gradually producing results. Uplift. Yung uplift. Wow! Na Uplift itatawid program. ang Yes. mga mahihirap. Uplift lalo program na. yan. Uplift. Paano naman kami Hindi ba middle nagyayabang class? to ng wala sa lugar? Sa akin, 6.8% inflation, nakakatakot pa po yun. Tapos ganyan ang announcement galing sa Malacanang. Galing namin. Meron kaming uplift Ano yan? We are very... Hindi ko alam kung meron po kayo nakukuhan simpatya, Madam Claire, sa mga ganyang announcements. We are just thankful for small blessings. Well, sa communications yung small blessings na yun ang iyong, di ba? Yun ang Yun ang sinabi kanilang mong word, main. pinapangalandakan. Yan ang nililid mo. Alin? Yung mga ganyan. Small blessings. Small blessings. Mga Paano small naging- victories. Paano naging blessing yung Small 6.8%? wins. Sige nga, paliwanag mo sa akin paano naging Versus blessing. 7 point Yeah, something. 6.8% inflation. Versus 7 kasi yan. Paano naging blessing yung 6.8% inflation? As against the 7%. Oh, it doesn't mean anything. There was Tumataas pa rin po ang presyo ng bilihin. Okay? Good news daw yan. Yan. 6.8? Good news? Could have been worse. It could have been worse. Anything could have been worse. Siling, Lahat po ng balita, anything could have been the worse. could have been worse school of The Senate could have been communications. worse. The flood control could have been worse. Problem, lahat po ng balita could have been worse. We were able to hold on to Pero po ang sabi niya, pero hindi pa raw Yes, a lot more needs to be done. hindi daw sila complacent. Yes. Yeah. A lot more needs to be done. That's the message. Despite our success, we are A lot more needs to be done. And we are calling on the entire country. hindi ko alam pare kung Matutuwa ka o hindi? matutuwa ako dito sa mga announcement na ganito. Para bang parang bata tayo inuuto. Alam mo ibig sabihin, inuuto tayo nito si Uy, ayos na tayo. 6.8%. Relax lang kayo. Huwag kayo May masyado uplift. Dahil sa uplift. Parang gano'n. Kaya raw troll daw ako, sabi nito. By telling her, she's got it all wrong. Kaya tayo troll. Well, ayon kay Economic Planning and Development Secretary Arsenio Balisacan. Yun? Sino? Dep. Dep. Aba, may... The Nagsasalita pala yan? Well, we are moving faster to close persistent gaps
Ano Yan. ibig sabihin nun? sa health, education, nutrition. Ano ibig sabihin nun? Wala, pero at least they are moving faster. Again, Lalo these kaming small blessings naglalakad. na- We are moving Especially in the faster. remote Mabilis na kami. communities. Yes. Dati Mabilis na kami. Ibig sabihin dati mabagal kayo. Mabilis na Hindi kami. kayo magalaw. Ano yung mga gaps? And how does he narrow down the gaps? Sinabi niya ba yun? Sinabi niya lang, they're moving faster. Yan nga sinasabi ko, puro talk, talk, talk. Ganon din yung DepEd, talk, talk, talk. Walang aksyon. Kailangan mo naman, you have to feed your... Araw-araw lang po mag-report kayo tungkol sa classroom, ilan na itinatayo. Happy na siguro yung mga parents. Eh. Tingin ko. Kailangan naman nila kasing nilang konsensya. Suspension. Yung konsensya nila kailangan din nila. Ano kasi? Meron ba sila noon? Nakukonsensya sila eh. So kailangan every small bit of Alin? blessing. Food po, yung food, yun ang cost ng 6.8% inflation. Food. Basically food. Food, oo. Kasi yung more or less, yung gas, nung Mayo, yung po fuel, medyo nag-ano na yan. Nag-steady na. Di ba? Mataas pa rin pero nag-steady na. Oh, 70, 74, 75, gano'n. Ngayon, magro-roll back na naman ng 4 pesos sa diesel. So medyo... So, magiging 70. Para more or less yan na yung equilibrium. Oo. So, noong Mayo, talagang galing lahat sa pagkain, pare. At wala pa tayo naririnig sa mga economic managers, paano po masosolve yan? Okay? Nagsisimula na sila mag-bid sa farm-to-market roads. Kailan? Agosto. Bidding? Agosto. Agosto. Na-identify na ba kung saan mga Well, itataya? I would think kung magbibidding kayo, na-identify nyo na. Hindi, kung generic yung bidding. At saka yung mga ano... Bago ka mag-bidding, full details yan, pare. Okay. Saka yung mga Kailangan yun, public works, magbibidding Public works, na rin. para sa yung Ano? infrastructure. Transportation, they're going to bid. Yung education ang hindi pa nariringgan. Yun nga ang, di ba, that's my main point. Puro plano. So, yung bidding sa August, plano. Yung sa DPWH, parang Jonat, plano rin. Yeah. Hindi daw. Ano Ayusin na daw nila. Ang isang konkreto lang po na napansin ko ay yung repair ng Maharlika Highway na pinuntahan pa ng presidente na parang 10% dati. Mag-umpisa pa lang. Simula pa lang. Magsisimula pa lang. Ang hirap pa rin bumiyahe dun sa parte na yun. Pare. Quezon, Bicol, patay ka dyan. At kasama pa si Chubibo. Yan. Then, natapos na naman yung EDSA eh. Ayun sa EDSA. At what cost, we don't know. Pinatungan lang nila yung EDSA, pare. Yung ba tingin mo, pinatungan lang? Oo. Malapit na rin patungan yan C5. Huwag kang mag-alala pa rin, Joel. Ginagamit mo yung C5. Grabe yung C5. Dumaan ako nung Friday nanggaling tayo sa Eastwood. Pumasok uli ako sa Ortigas. Dumaan din uli ako dito sa EDSA. dito Ano sa bang balita? Kapitolyo dahil butas-butas yung mga truck talagang Mahirap they've taken kang- over. Mahirap kang doon, ha? Motor? Mag-motor Ay, hindi. doon, ha? Pumasok na ako sa Chindisita, lumabas na ako sa Kapitolyo. Sabi ko, no way akong dadaan dyan. Sabi ko. Ano na nga ba ang balita ngayon school opening? Sa transportation lalo na. system. Ay, ang haba ng mga sakayan sa West Nakita Service mo? Road. Mahaba, Oo. mahaba. Doon pa lang sa labas Mga ng naka-estudyante, mga... estudyante. Kasama pa yung pupils, ibang grade parents. schools. Mga Grade school, magulang, high mga school. magulang. Doon Yan. pa lang sa labasan, sakayan ng jeep sa terminal. Bakit tahimik itong si, May concourse tayo sa EDSA, pero yung kita ko yung terminal dito, open to the Patay tayo elements, dyan. wala. Yung mga bata, kung umulan yun, patay sila. Transportation. Meron po bang announcement? Meron ba announcement transportation? Wala. Hindi inunahan Ang tayo ng nakita DepEd. ko announcement ng transportation ay libreng sakay sa June 12, Independence Day. Oo. Yan. Yan. Brother Lopez, Friday ba yan? sinabi ni Joel, ang dami raw walang masakyan. Ang daming walang Doon sa masama. West Service O, yung Road. Ang patay announcement doon, ang nyo, haba ng mga pila. Libreng MRT3. Yan yung MRT3 lang sa Independence Day. Niyang MRT3, hindi naman dumadaan ng Luneta yan.
Paano naman? Paano sila pupunta sa MRT3? At ba't sila pupunta sa MRT3? wala namang pasok. Mamamasyal. Mamamasyal. Okay. Mamamasyal. Yan. Tapos, saan ba selebrasyon natin? Di ba sa Luneta? Sa Luneta at saka sa mga munisipyo. Pero MRT3 libre sakay. The king of irrelevance. Lahat po ng irrelevant na announcement, naririnig natin ngayong opening na classes. Samantalang yung mga magulang, abot-abot hanggang lagpas ulong problema. Ito po ang pupuntahan ng mga kababayan natin pagdating ng June 12. Luneta, diyan sa may monumento diyan sa may Caloocan. Dito sa San Juan din meron. At saka sa mga munisipyo. Hindi na pupunta diyan sa Hindi, maraming mall sa baka sakaling MRT3. magkaroon ng Yan. Sale yan. Hindi yung June 12. Yan ang main concern ng ating pinakamamahal na Department of Transportation. Ayan. Ngayong school opening. Big event po yan sa Filipino families. Yung Ang school opening, yes. Pinaghahandaan, pinagplaplanuhan, samantalang itong ating mga cabinet members ay petics lang. The best. Magbabalik po ang karambola. Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. 8:30 ng umaga. Karambola sa DWIZ 882. Ang himpilang may todong lakas. Karambola. Karambola. Tuwing umaga. Balik tayo, Karambola, DWIZ 882, Aliw, Channel 23. Kasama pa rin natin, Jonathan De La Cruz, Joel Lacsamana. Ako po si Conrad Banal. Good morning ulit sa inyong lahat. Morning. Good morning po doon sa mga na maghahatid pa ngayon sa mga eskwelahan. 26 million yan, papasok ngayon ha. Konting tiyaga lang po. Big event, hindi biro ito. Dagdagan ho nyo yung inyong pasyensya. Ganun ba? Opo. Wag galit. Huwag magalit ho. Wag kayong mag-Erwin. Ay, hindi pala Wag kayong... Tagap muna tayo ng report. Galing sa ating superstar Senate reporter, Celi Ortega Bueno. Contractor daw na si Curly Discaya, arestado na. Come in, Celi. DWIZ Field Report. Dinala na ng mga tauhan ng TNP-CIDG ang kontrobersyal na kontratista na si Pacifico Curly Discaya. Matapos yung ginawang booking procedure dito sa Senate, ay nakita natin na isinakay na sa sasakyan ng PNP-CIDG itong si Curly Discaya at nakasuot na ito ng kulay orange na t-shirt bilang patunay na siya arestado na at isa na sa mga detainee sa ilalim ng ating mga otoridad. Kaninang alas 6:30 na umaga ay dumating itong mga tauhan ng PNP-CIDG para nga isilbi yung warrant of arrest na ini-issue ng Malolos, Bulacan Regional Trial Court Branch 20 laban dito kay Curly Discaya kaugnay ng kaso na malversation of public funds. At kanina nga ay tumagal pa ng mga mahigit isang oras bago siya nailabas dito sa Senado dahil meron pang mga ginawang procedure. Binasahan siya ng Miranda rights at gayon din ginawa nga yung booking procedure. Isinailalim pa rin siya sa medical procedure para matiyak na maayos na kalagayan itong si ang kalusugan itong si Curly Discaya. Si Discaya ay naka-detain dito sa Senado simula pa noong September na nakalipas na taon dahil na-contempt ito ng Senate Blue Ribbon Committee dahil sa hindi pakikipag-cooperate at pagsisinungaling sa investigasyon may kaugnayan sa flood control anomalies. Para sa Boses ng Pilipino, nagbabalita ng Todong Lakas Patrol 19 Celi Ortega Bueno sa bagong tunog ng DWIZ 882. Karambola sa DWIZ 882. Ang himpilang may todong lakas. Balik tayo, Karambola, Aliw, Channel 23. Yes. DWIC 882. Ito kasi
nalilito ko dito sa Dami DPWH. Bakit Pero daw? singit lang ako, sir. Singit lang. Ano singit mo? May lindol ha, earthquake alert. Saan? Dito sa Sarangani, sa may Jensan Aha. malakas, 7.0 magnitude. Ano lang, just Ngayon lang? 20 minutes ago lang, pare. Oh my. Lalakas nito. It's a developing story pa kung anong... 7? 7.0 Oo, magnitude. kailangan po natin Ingat, dyan maagap na rescue, search Tsaka and rescue pasukan, kung may mangyayari simula ng man. pasukan pa. Dito lang Oo, sa ganong kalakas na lindol, Malakas, malakas yan. 7, ay kung may mangyayari man po, sana wala. Sana po. Regardless sa Pero lugar kailangan dyan. alert tayo sa search and rescue. Meron bang mga search and rescue ang ating mga barangay? They're trained Meron to do yan, that, meron sila. diba? Ang Oo. problema lang po sa kanila, wala sila mga heavy equipment. Yan, mga picks and shovels. Yung kanilang search and rescue. At saka yung rescue nila po ay first aid. Okay? Sa level po ng mga barangay. Okay. Ano yung gusto mo? Kanina yung basura? Oh, okay. Hindi, Well, gusto ko lang malapit dito sa banggitin ko lugar. muna, Oo, related doon sa report ni Selly kasi. Ang Sandigan Bayan po, pinayagan na ng hospital arrest. Hospital Oo. detention. Itong dating secretary ng DPWH, Manuel Bonoan. Okay? Ang hinaharap niya po plunder and graft na kaso. Okay? Nandoon siya ngayon sa General Hospital ng PNP diyan sa Camp Crame, Quezon City. Okay? Kumbaga may compromise to Ang gusto po ng pamilya sa medyo private hospital. Medical City. Yan. Pasig City. 'Di ba? Social na hospital 'yan. Oo. Para po kayong nasa 5-star hotel niyan. Nakapasok ka na ba sa Medical pare. City? Labing-labi para. Julio Vargas. Hindi, Ortigas. Ortigas. Julio Vargas. Ay, lugar na yan. Ortigas. Nakabila pala yung Julio Vargas. Iyan po, kahanay na yan ng Makati Med, ng mga St. Luke's, Ayan, Medical City. Ang gusto po ng mga pamilya, dyan na raw yung hospital arrest. Ang sabi ng Sandigan, hindi, doon kayo sa PNP. Yan. Malaking bagay ba yan? Maari po. Kasi super advanced naman talaga ang mga facilities ng Medical City compared to the PNP General Hospital. Ano ba ang mga sakit nito si Bonoan? Stage 4 chronic renal disease, Patay. Okay. hypertension, diabetes, gout. Nagsama-sama na, no? Ito, Organs. hindi ko naiintindihan to. Spondylolisthesis. Dyslipidemia. O, pare, ano yun? Ito, medyo naiintindihan natin. Prostate cancer. Okay. Severe coronary artery disease. Atrial and ventricular sa puso po yun. Puso rin yan. Enlargement. Ang dami sakit. Okay? So, ang sinabi po ng korte, life-threatening conditions yan. By the way you take them off, pare, mabibigat yung lahat yung sinabi mo. Lahat yan. Wala akong nakita. So, sabi mo ng korte, Tapon, ika nga oo nga, life-threatening. Oo. Totoo naman yun. So, kailangan daw, pwede raw pagbigyan. Ba't di nyo pa pinagbigyan doon sa Medical City dahil kompleto facilities doon? Hindi, mukhang ganun ang gagawin. Kung may mangyari sa PNP, Hindi, tayo pa, government pa masisi. hindi, yung PNP mismo nagsabi na. Dali nyo na. Please lang, wag na dito Di dahil namin kaya di yan. namin kaya yan. Ang decision po ng Sandigan, talagang payag sila na ang ordinary jail facility talaga po maaari ikamatay. Oh, hindi kaya. Hindi kaya. Hindi kaya. Yung PNP hospital nga, hindi kaya eh. Jail pa, jail pa. Ngayon po, yun namang balita dyan sa flood control. Mamaya kasi yung flood control hearing Ng bagong ng- authority. na hindi ko naintindihan ba't kailangan pang gawin. Pero mamaya po, yan ang ating paksa ng 9 o'clock. Pero itong United States daw,
binawi daw yung diplomatic and tourist visas nitong si Congressman Martin Romualdez. Dating speaker. Okay. That is Speaker. At kinonfirma po yan nung kanyang tiyuhin na ambassador to the US, si Jose Manuel Babes Romualdez. Babes Romualdez. Totoo daw po, pero ano ba ang dahilan? Anong dahilan ng US? Wala silang dahilan. Wala silang sinabi po kasi ang sabi ng US Embassy sa Manila, yung mga bagay-bagay na yan ay confidential. By the way, we have a new U.S. Ano, ambassador. tinitiran na rin ng US to si Martin? Hindi naman siguro, but we have... Sa akin, parang meron bang kaso? Wala. Meron bang na... Unang-una, dapat kahit may kaso, kailangan na napatunayan na yung kaso. Natapos na. You were sentenced. Ito, ni walang na-file na kaso. Hindi, preliminaries pa lang yan eh. Kung ano na So bakit ginagawa. ganito parang nag-jump Case- the gun? case, o may uh, alam- Ang case Sandigan build-up. Bayan, May alam ayaw ba siya US? payagan Oo. lumakad. Case build-up. Pero si Bunoan, pinayagan lumakad. Hindi ko, ibig sabihin, ang punto ko po rito, meron ba tayo talaga established na pamantayan dito sa flood control na to? O ano tayo, we Wido. decide as we go on, Wido. Hindi ba may nakausap ang mas- tayong abogado last week? Sabi niya, yung ano yan, history yung... Precautionary? Oo, yung mga ganun. I don't know. There's no such thing as precautionary whole departure order. Bagong uso to eh. We You are, were saying, pare, ano? we are on uncharted territory. Uncharted Uncharted. territory. Hindi kasi itong US, parang they jumped the gun no? Diplomatic and tourist visa. And they're not explaining it. And they're not, Oh, Parang they- ano, sino kayo? Ba't kailangan namin magpaliwanag? Di ba? And they have a new ambassador. O yun, at the very least. So, sinamahan yung ambassador yan. Aha. Ambassador Lipton. Mhm. Sino yun? Yun ang ambassador. bagong Bagong ambassador. Oo. Ito po, for your information lang, mga ghost repairs come down ng DPWH. Meron daw DPWH employee, Conrado Valdez, clerk 3, central office ng DPWH, nag-plead po ng guilty. Sa 236 cases of ghost repair. Usong-uso na DPWH yan, di ba? Yung mga ghosts. Ghost repair. May hihilig sa mga ghost to mga ito. Pero ang sentencia niya po, 4 months to 4 years for each count of fraud. So, Diyan ilang na- taon yun? Dami yan. Dami yan. No. 118 counts of estafa. Nako. Okay? 118 counts of frauds. Wala nang katapusan. Lalagpas-lagpas na yan sa Lagpas-lagpas lifetime niya, bro. Life na yan. Life kagad. Aha. Bakit clerk lang yan, pare? So, ibig mo sabihin sa DPWH, hanggang clerk tumitira? Sa kanya lahat Magmula Secretary Bunoan, hanggang sa kanya lahat binuhos. Sa kanya lahat ibinuhos. Baka siya pinapirma sa lahat. Ayan. Okay. Kailan lang po itong desisyon na to, ngayong buwan lang na to? For Pero yung kaso, for a nagsimula... case that started 20 Along- something. Long time ago in a universe far, far away. Doon po nangyari yung kanilang mga bakbakan. 10 years. Ilan ba? More than 10. Panahon ni panahon ata, siguraduhin ko yun lang. Yan. Pinoy? Jamie? Hindi pa. Walang sinabi rito kung kailan nangyari yung kanilang mga Ano? kalokohan eh. Okay. Long time ago in a universe far, far away. Noon nangyari yan. Noon nangyari Year 2000 to 2001. Oh, yan. Yun na nga. Erap to.
2000 to 2001. Papasok. Pag ganun. Transition yan. From ERAP to GMA. Oo, 25 years lang eh. Yung kaso, Ah, bago na, hindi ba? he has served his sentence. May pag-asa tayo. 25 years lang yung kaso eh. Anak ng toko naman to. Paano ba to? Yan ang sinasabi Paano? palagi ng ombudsman. Ah. Tama na yan. Dapat continuous hearing. At para matapos, acquitted or hindi. Alin? Dismiss. Hindi. Dati kasi may mahilig ang dati sa parking. Mhm. Yun nagtatagal ba? Okay. Hindi, ang daming. Kaya sinasabi nila, we have to build up the case before we go to court. We have to have case built up. Kaya Otherwise, ganyan wala. nagtatagal. Kaya nagtatagal. Hindi ba pwedeng special court dyan? Special court na nga ang sandigan eh. In the case of So lahat ng hindi, cases dyan? yung merong salary grade. Pero itong kagaya na Diskaya ngayon, less than yung government officials involved. Kaya doon sila sa RTC. RTC sila. Yes. Okay. Salary grade 27 yata ay nabab. Clerk 3 pare. Ay dito, Kaya ba magdesisyon yan? RTC yan. Ha? Kaya magdesisyon? Oo. Aba. Bakit siya ang lahat ng... Ibinuhos ka sa kanya. Ikaw na bahala dyan. Pasensya ka na, iho. Oo. Ah. Kami nang bahala sa pamilya mo. Ganun Pirmahan mo ba na yun? yan, Ganun ba yung usapan dyan? mafia eh. O kasi ang dami, nagkapatong-patong. Nagkapatong-patong sa kanya lang. 118 eh. Tapos meron pa ritong it could have been worse dahil meron pa daw siyang multiple counts ng graft Isipin mo yun, sa nagawa niya falsification of public documents. Mga Sa central vehicles office daw to, eh. pare, ha? Pati ba repair ng vehicles, natuntun to, no? Yung... Hindi nga, ang ibig sabihin ko yan, over a period of time, from one 2000 to 2001 eh. from one administration to the other, siya lahat ang pumirma. 2000 to 2001. Hindi ibig sabihin, pumipirma, clerk, pare. 2 taon lang. Sa akin ha? Inamin niya. Bakit mo pinababaya ang clerk ang pumipirma? Inamin niya. Na siya ang nagmanipula? Walang oversight. Walang oversight. Eh kung ako dito, Taas, ididimanda ko rin yung mga boss mo. Oo eh. Bakit ka nakalusot? Hindi ba ganun po ang pag-iisip? Halimbawa, Right, tama ka, management ka. Tama ka. Sa corporate, hindi pa pwede yan. Sa corporate. Ba't mo kakabuli? Clerk, Maliit na ano. Siya may kasalanan, ikaw may kasalanan ka rin. Ito nga. Director, hindi na. Kaya titignan Pinabayaan mo, mo? in the transition, sino ang prosecution doon? Yan ang dapat natignan. Okay. So, nagkulang din dito ang DOJ, kamo. At that time. Ang ombudsman. Kung sino man yung nag-imbestiga. At that time, yes. Hindi ko naman sinasabing kumita rin sila, pero kaduda-duda. Oo. Clerk 3 ang nadiin. Kumbaga, pinayagan yung kayo ay, anong pangalan nito? Ay napalusutan. Ayan. Nagbulag. Ay! Nabulag kayo. Aha. Eto katawa-tawa, pare. Mabago lang ako. Ito po yun daw mga tao sa Davao. Dahil wala silang sanitary landfill. Wala. Problema sila ngayon. Tinatapon yung basura sa harap ng opisina ng DNR Sa Davao. sa Region 11. 11. So nagalit po yung DNR. Mm. Sabi, ano daw yan? Violation. Ang mas violation yun, yung hindi nyo inaayos yung landfill. At hindi nyo inaaprobahan yung bagong landfill kung meron man. Hindi. Meron po silang usapan kasi. Ang utos daw po ni Davao City Mayor Sebastian Duterte doon sa mga garbage collector ng Davao, i-designate yung harap ng opisina ng DNR na garbage collection point. Hindi Ayun. naman po para doon itapon. Collection point lang. Collection point lang yung harap ng opisina. Pero sama naman ng utos ni Mayor Bastine. Bastusan na yon, Mayor. Hindi Kumbaga sa sa red line. nung lumabas po yung utos ni Mayor na yon, yung mga tao, hindi lang ginawang collection point. Doon na itinapon. Ang problema kasi dyan, kaya na siguro nang ganyan si Mayor, sapagkat
talagang nagkaroon ng problema dun sa landfill nila. Bumagsak eh. So, May yung namatay nagkaroon pa. ng, ng Yan. slide. Oo. So, Nagagalit siya, bakit sinara? may confrontation sila ngayon. Bakit siya din? Ang sabi ng DNR po, gawin niyo muna yung corrective measures. Bago namin Anong mga corrective measures? I-stabilize yung slope. Yes. Kasi po yung bundok na yan, yung basura, nagiging bundok. Oh, lalo na pag umulan, di tapos na kayo. Hindi po stable yan. Mm. Kasi loose. Oh, Ang hindi nako-compact yan. yung basura. Pag ganyan po kaluwag, yan, malamang gumuho. Yan. The So, ang mere gusto fact- ng DNR, i-stabilize muna yung slope. The mere Okay. fact na naging bundok na yan, talagang maluwang. Ngayon, yung drainage controls, Yan. gawin din daw. Kasama na yan. Okay. Tapos, ano pa ba yung mga ibang safety protocols na gusto ng Environmental Management Bureau? Okay? Yan po yung pinresent ng EMB sa LGU. Hanggat hindi nyo ginagawa yan, nakakatakot. Tsaka nakasarado kayo. Mga ganun ha. Sige, gagawa kami ngayon ng bundok sa harap na opisina nyo. Ayun. Yeah. Saka Doon yung tinapon. salitang collection point, that's kalukuhan naman yung mayor eh. Hindi. Ba't mo gagawing collection point yung harapan ng sidewalk Ginagawa yun ba eh? yan? Hindi. May message na doon sa mga tao. Diyan yun ay tapon. Hindi, sabi niya to highlight the situation. Ang highlight na situation po dyan, Ayusin gawin nyo nyo. muna yung Yan. measures Oo. to make the landfill safe. Huwag din Hanggat nyo, hindi ginagawa yun, hindi bubuksan talaga yan. huwag din nyo ibuhos yung inyong galit dito sa... Ang problema po, yung sakit. Yun ang ayan. inaalala ko. Yan. Para sa mga tao sa Davao, gaano ba kahirap gawin yung mga measures na gusto ng DNR para mabalik na yung landfill na yan? Mm-hmm. Kung yun ang inatupag nyo nung ilang linggo nakaraan, Di may di mga... nakaraos na. Ang po, in danger of sickness, Mhm. yung mga tao sa Davao. Kasi yung basura... Tonelade, 750 tons per marami-rami to. paano ba Kaya, alam mo, hindi ko lang naintindihan. Parang baka patigasan mali eh. tayo. Yung, saan ba yung nangyaring Cebu. yun yung landfill? Sa Cebu, Yun sa ang Davao ano, din meron. May bago Sa Davao ngayon din. yung sa Lanang daw. Yun ang gustong gamitin nila Mayor Duterte. Hindi pa rin na-approval. Ayaw aprubahan daw ng DNR. Kaya nagalit si Mayor Duterte. Diyan daling collection point. Ayaw aprobahin na. Yung temporary landfill sa Lanang. Lanang is malapit yun sa sa labas lang ng yun. Aba, siguro may dahilan ng Precisely. Ano ba yun? Kaya galit na galit kay Secretary Talaga Cuna. sinasadya siya, tinitikis ba siya ng DNR? Yun ang kanyang bakit hindi nyo aprubahan muna tong temporary Ba't landfill marunong ba siya sa DNR? Ba't di niya gawin? Kung ano yung mga... Dumadami daw yung basura Merong nila. pinagagawa ang DNR Okay, doon but sa, that's the situation. sa existing Landfill. landfill. Oo. Ayaw mong gawin yun. Ang gusto mo, may panibagong Yun. landfill. Yun ang gusto. Sabi na ano yun? What kind of... Arrangement is that? So, meantime, kalimutan na yun. Siguro, ang gusto niya, mientras tanto, habang hindi pa nagagawa, Ito muna yung tayo. mga measures, doon na lang. Kung magkaroon ulit ng another Kung bundok merong... problema. Para nadagdagan ka pa pangalawang Oo, pangano. Disaster. binibigyan ng kulay ng politics. Kasi, kaya ganyan yung DNR kasi Duterte siya. Ayun. Si Secretary Mitch, may political agenda. Hindi ko alam. Hindi, Yung mga EMP po doon sa Davao, puro maka Duterte yan eh. sigurado yun. Bagay. Ewan ko, kung bakit nabasahan na ng kulay itong nangyayari. Oo, sa kanila. nagkaroon na tuloy ng kulay. Okay. I get it. Hindi ko alam. Parang Bermudez, liwanag. Hindi, ang- natin na nangyayari. Ayan. At saka gusto ko po sana yung health Oo, hazard. grabe yan eh. Kawawa yung mga taga Davao din. Lalo na yung pumapasok dyan sa... Kasi siguradong yung DNR office dyan, nasa gitna ng mga maraming opisina at populated area yan, sigurado na. Hindi naman yan nandoon sa bundok eh. Anong Yung nasa opisina na yan. Yung opisina na yan, hindi yun nasa bundok. Nasa bundok? gitna. Nasa ano yan? Sentro ng... Sentro ng Davao yan. Davao. Tapos gagawin mong bus. Gagawin mong basurahan. Mahirap. Hazard yan. Mahirap na gawain yun. Na... Huwag kayong magpatigasan. Ano ninyo yung ayusin ninyo yung sarili ninyo dyan. Hindi pwede yung ganon. Hindi, kasi ano ito eh. Baka kailangan tawagin ng DNR si Torre. Para maayos.
Hindi kaya. Sabi nga dito ni ni May John. mga Hindi photo po yun. talaga naman, tambak ng basura. Yung Hindi harap yan, ng opisina, talagang hindi po biro. Mm. Although nakasako naman. Hindi yung mga... Para naman Mga yung loose, sako, garbage. basura yun eh. Pero may amoy pa rin yun. May amoy yun, tapos may matintikan. Oo, matindi pa rin yun. Sikat ng araw, tatamaan niya. Tsaka tas ulan. Tapos Ulan, ulan, tapos oo, ganun yan eh. Ngayon, yung San Jose del Monte, umanap na daw po ng ibang water provider. Ito yung binawi na nila. Yung prime water. Yung prime water ni Manny Villar, ng mga Villar Group. Kinuha po nila dati ang water service ng San Jose del Monte dyan sa Bulacan. Sila sa Nagsawa water na district. itong San Jose siguro Yung city. at binawi na nila. Mm. Binigay na nila ngayon sa Metro Pacific Water. Mm. Maynilad, basically. Well, sister, ano yan, parang ano ng Maynilad. MVP group yan. Ano yun? Nakabuti ba yan sa Hindi, kasi ang nakabuti ba yan sa San ang Jose? naging nauso dun sa mga water concessionaire sa Metro Manila. Tara, tingnan natin sa Sa ibang water lugar. district Oo. sila pupunta. Oo, sa water district sila pupunta. Maganda ba naman ang track record ng At Maynila? kinulan naman kasi din yung water district nung kabila, nung sa Antipolo, di ba? Ganunan lang. Hindi, si Mark Santos, nagre-reklamo sa Maynila dyan eh. Wala silang tubig sa Las Piñas eh. Tapos diyan pumunta itong San Jose? Well, obviously, nagkaroon sila ng ano. Nagkaroon na agreement. May presentation yan. May Oo, ano. meron na, meron. Nagkalakaran. Hindi ko alam kung Nagka-presentation. nagka-presentation. nagka-present- Ay, ito magkalakala. Kaya ang importante sa San Juan del Monte, Sa maayos. San Jose. San Jose. Maus yung tubig. Yung tubig Yung nila. service. At Oo. dumadalo yung tubig dyan. Oo. Sa akin naman kasi wala silang choice. Wala na. Sino ba bang kukunin It's either nila? they run their own water district. Or they joint Oo, venture. Or they mag-joint venture. Yes. Para sa akin, baka mas May maganda. blessing to ng luwa. no? Wala pa. Pupunta pa lang sa luwa yan. Wala pa. This is just new. Pero nag-uusap pa rin sila. Alam ko Yes. naman, Break muna tayo. Karambola, Aliw, Channel 23 at DWIZ 882, 9 o'clock ng umaga. Karambola sa DWIZ 882. Ang himpilang may todong lakas. Carambola, carambola, tuwing umaga. Balik tayo, Karambola, DWIZ 882. Aliw, Channel 23, kasama pa rin natin Jonathan De La Cruz. Joel Laksamana, ako si Conrad Banal. Ako, ingat kayo dyan, tsunami. Dyan sa South. Okay? Matindi ang ano nila ha. Maalala nyo yung pong 7.8 ay super major tawag dyan. Ganito kasi yan eh, medyo logarithmic ang scale ng earthquake eh. Yung halimbawa, yung 6.8 compared to sa 7.8, hindi po ibig sabihin yan 10 grado lang yung itinaas. Ang energy ano yan? po niyan, Matindi oo, yan. 30 to 40 times more. Yung 7.8 compared do sa mga ordinaryong nararanasan natin na 5.8, million times. Ang lakas, million po ang binibilang na million times more energy. Ang ordinary kasi sa atin yung 5.8 eh, di ba? Dito sa Metro Manila. Yung 7.8, para magkaroon kayo ng ideya kung gaano kalakas yun, it's a million times more energy. Grabe. Yung nararamdaman nating 5.8, ganun po kalakas yun. Kung naalala nyo yung nangyari sa Turkey, Syria, mga 3-4 years ago, 7.8 yun. Yung nakita nyo yung devastation, Oo. malawak, ang daming building na nagiba. Ganun kalakas yun, 7.8. Yung 7.8, tsunami. Hindi binibiro yun. Tsunami pati ang Kaya dadali nga niya. sana yung mga Kaya taga kailangan ron, quick ingat. response dyan. Oo. Ang dami pong mga kababayan natin na siguradong. At saka yan, Sarangani Bay, yun na nga dapat tignan nila Oo. yung pasunod na tsunami. Baka. Oo. Yan aabot yan hanggang dun sa Borneo. Malayong malayo yan. Yung tsunami niya. Okay. Bayaan nyo po, ang tabayanan natin yan. Tabayanan natin, Buong oo. araw, yung issue na yan. Search and rescue ang ano rito eh.
sa simula. Sana makalipas. Pero kailangan maghanda na rin ng mga pang-suporta. Right, Ang DSWD, ang National Disaster. Sana naman yung No, tawag well, na? this is a developing, NDRRMC, hindi statistics ang ibigay. this is a developing story. Kaya nga sana, yung sa NDRMC, meron silang plans niyan di ba? Yung may mga drills yan na ginawa doon sa Paglikas mga lugar na lang, yan. importante doon. Paglikas, saan magtatagpo, pag mga ganyan. Kasi pasukan yan nagkahiway. Papasok pa lang ang mga bata noon, 7:30. So, Dito natin makikita kung maandar yung ating ginawang mga exercises. disaster plan, yung mga ganun. Pati yung mga guidelines nyo. Ano yun? Guidelines. May mga guidelines yan. Ano ibig Ay, sabihin ng guidelines may nakuha niyo yung Kompleto sila sinend dyan. ko. Sinabi ng National Dairy Authority. Kaya kaya pala Ah. hindi nila Sir, Karambola sa DWIZ 882. Ang himpilang may todong lakas. Maraming salamat, Gilbert. Anak ko po, pinakilos na raw. Ayos na. Ayos na ba yun pag pinakilos na? Ang problema po natin, pag sinabi ng presidente, kumilos kayo! Ayusin ninyo yan. ayan. Kumikilos nga ba? At saan direksyon kayo pakilos? Yan ang dyan Namumroblema ako sa ganyan eh. Yung mga... inutos niya rin. Ang dami niya inutos eh. May mga nangyari ba? Ewan ko. Kailangan nila daw, John, at kailangan ng guidelines kung paano kikilos. Paano kikilos ng kailan ba Guidelines. yun? Hindi, yung mga guidelines Madalas na yan. mangyari yan Mayroon Lagi lang. ko sinasabi, pare, dapat expert na tayo sa mga disaster eh. Kompleto tayo sa Palagi may guidelines. nangyayaring disasters dito sa atin. Whether it is Dapat earthquake, automatic Yes. matic na lang ang mga reaction dyan. whether it Dapat. is earthquake, floods, or marami. Flood, Kompleto na tayo landslide, sa workbook niya. typhoons, lahat po yan. Ang problema kasi, walang postmortem. Okay? Yan po ang number one tool. Yan ang pinakamagaling na mangyayari. Na kapag meron disaster, after the disaster, we will sit down, i-analyze po natin. Ang lahat ng aspeto na yan. Tsaka ano, Search and rescue, kung ano nangyari doon. Yung distribution ng tubig, pagkain, lahat ng aid. Okay? Tapos yung aftermath, ilang buwan after, babalikan yan, Balikan i-review. Ganun po doon. Ganun po dapat yan. Hindi natin ginagawa. tapos walang yung continuity within each and every agency. Yung pong NDRRMC, ang papel niyan sa buhay natin ay hindi lamang tagbigay ng statistics. Kasi ang mandato nila under the law ay tulungan tayo to build resilient communities. Meron ka ba nababalitaan tungkol sa ginagawa ng... Sino ba chairman niyan? Di ba ang defense? Defense. Bakit defense? Kasi sila ang institutionally sila pinaka-organized. May mga tao sila? Yes, may mga tao. Pero do they know what to do? I think so. Ang problema yung May mga coordination. scientist ba sila? May dito. mga... Yung coordination na ang problema dyan pagdating sa action. Sa mga So alisin legal na mo yung community. mandato nila to build resilient communities. Because they don't know how to do that. The building of resilient communities rest upon other agencies, hindi na sila. Kasi po, hindi lamang Response ibig sabihin ng matas dyan sa disaster response. After the disaster may response. Hindi lang yun ang ibig sabihin ng batas. Kailangan ihahanda mo rin yung mga kababayan natin, yung mga towns, coastal especially, ihahanda mo rin sa disaster. Yun ba yun nangyayari? Kaya nga, mayroong provincial disaster response, mayroong municipal disaster response offices. So yun ang sinasabi natin communities. Ngayon, are these people in place or Are they trained? are they trained or Constantly trained? Do they have the equipment? May staff ba pati yan? Baka nag-iisa lang yan ginawa natin. Yung ba yung no? resilient May community? staff, Supposed to be. Ang ibig sabihin sa akin kasi, Jonat, parang Joel na resilient community. Kapag sobrang delikado yung lugar na yan, Wag nang- alisin mo na yung mga alisin mo tao na dyan. sila. That's right. one. Ginagawa ba natin yun? Hindi, that is the reason why
yung ngayong disaster response offices in each and every locality, Oo. yan ang dapat Right, na nagsasabi. At then, may mga Meron staff ba yan, sila- may meron mga ba- volunteers yan. Ngayon, Oo. ang, Nag-train ba sila? ang pinag-uusapan, are we monitoring all of these things? Yan. And do we para rin yan agriculture eh. Ah. Meron tayong sinasabing key production areas, pero talaga bang sinusunod natin yun? Ganyan din yan. May ginagawa ba tayo para maging successful yung mga key production areas? Oh, yan. Ganyan din yung Meron ba tayong disaster ginagawa response. para yung mga Areas na... all the knowledge we gain Yes. from so many disasters in the past, mapakinabangan natin? Kagaya Na niyan. nangyayari ba Pag yan? sinabi natin na kailangan do not build anything 30 meters from the shoreline or something like that. Ay, hindi nasusunod yun dyan sa may Sarangani. Ang dami dyan yung pinakura na nila, nilagyan na nila ng Yan mga ganyan. O kaya sa mountains, yung slopes. Hindi ka po pwede Oo. sa dito ka mag-build. Hindi pwede yung mga ganun. Oo. Yun ang sinasabi That's natin another thing. Alam mo monitoring. yung sa Sarangani, pag dumaan ka, yan, halos high area din. Para mababaan mo yung coast, bababa ka ngayon doon sa Oo. Delikado sa sa Lindol yan, yung yan yung nangyari sa Anilaw yung bang nagigiba yung na nagkaka-landslide papunta doon sa shoreline. Malapit sa Jensen yan, di ba? Malapit sa Jensen. Ang Jensen po is a Quite very close. progressive Oo, city. oo. It's growing. Marami It's ng growing. commercial establishments dyan. Kumustahin dapat natin yan? Ano ba tsaka nangyari dyan? educational, institutional. Naalala ko, Ganda pumunta dyan. Sentro yan, sentro yan. Sentro Oo, yan. Jensen. May mga kilala ko dyan na Nagtaasan na nga ng presyo ng real estate dyan. Oo. Ay, Kasi siyempre. invade na yan Nagkaroon na nga ng township. Township dyan eh. May township Ano na yung yan. township? Meron na. 2,000 Di, tsaka, alam mo, hectares. mga Hindi basihan. naman township. Di, ba tsaka yun? mga basihan ko sa progress dyan, pati yung mga dealership ng sasakyan, dumami dun sa Tsaka Jensen. tsaka Oo. bangko. Bangko, At dealership ng saka yan, kotse. please remember, Oo. yung airport nila, parang airport ng Clark. At saka ang lalapat ng mga Oo. kalye dyan. Oh. It's actually a beautiful Eto, place. earthquake din sa Senado. Ha? Mamaya, flood Mamaya, control hearing. itutuloy nila. Ito yung, wag nating tawaging Marines, nagagalit. Legitimate daw. Nagagalit Ito ang daw yung AFP, legitimate. 18 Pero yung legitimate daw, patatawag bodyguards. din ulit nila, yung 18. Parang ang gano'n. Na Kasi, para maging official. yes. Akala ko bang bogus yun? Gagawin niyo official. No. I think that Okay, ang paano kanilang dyan? main point dyan is tignan nila kung sino-sino dito sa mga 18 na ito. Meron na I'm sure meron na silang mga impormasyon kasi ang Marines mismo, the Nagsabi, Marines nagalit na sa kanila. Oo. ang Nagalit sabi po ng Marines, ay hindi daw po lahat yan ay dating sundalo. na. Mm. At yung mga iba dyan ay dishonorably Yes. dismissed. Discharged. Oo. Ngayon, sa propaganda, palagi pang sinasabing Marines. Marines ng Galit, Marines. galit. Nagagalit yung Yun ang Marines. branding ano yan? Ang mga Marines daw po ay the highest trained Mm. soldiers we have. Pag sinabi mo mga Marines yan, ibig mo sabihin, Oo, we can almost equate them to being patriots. Yes. Ganyan po dapat, ganyan ang image ng Marines. Kaya galit sila. Sa Dahil taong ano ba bayan. Ano yan, binababoy nyo kami? Mm. Kasi po, ang nagsabing Marines yan, yung mga propagandist, nila Marcoleta, at saka kung sino man yung kanilang, Basically si Mike. tinawag si Mike. nila ng Hindi ko gano'n. Gutesa, nag-umpisa kay Kay Ang Gutesa. sinasabi ng Marines, ito, sabi ni, ang nagsalita nito, yung commandant na mismo. hindi, yung may medalyang Marines na ilang beses na montik na matay. Si Ariel. Kerubin. Kerwin si Ariel. Ayan. Sabi niya, kung totoo po talagang nagmamahal sila sa bayan. Kasi yun ang sinasabi nila ngayon. Mm. Kaya kami naggaganito dahil mahal namin ng... Noong inutusan kayo magdala ng mali-maleta, noon pa lang dapat binulgar nyo na yan. Oo, hindi ngayon lang. Mm-mm. Ano, pinabayaan nyo unang kumita kayo. Assuming na totoo yung sinasabi, Mm. ang sinasabi po ni Kerubin, mali yung kwento. Mm. Kasi ang tunay na Marines, noong nangyari yun, ay ibubulgar na yan. Kagad. Nagalit na kayo from the very Galit start. na. Bakit ganyan mali-malit ang pera ng taong bayan? Di ba? Mm. Ganun po talaga yung yun ang flaw, butas doon sa istorya.
Ngayon pala, ang dami sa inyo, may dishonorably discharged pa. At mayroon kayo nagpapanggap na Marines. Nagagalit yung mga ibang tao po. Bakit daw ayaw patulan itong sinasabi nitong 18 na to? Ba't nila Yan po yung dahilan nga. Oo. Sinabi na ni hindi believable dahil ngayon lang kayo kikibo kung kailang at ang dahilan nyo pagmamahal sa bayan. Kaya kayo kumikibo. Ngayon nagsasalita. Ba't nung ginagawa nyo yan, Okay lang sa hindi inyo. nyo pamahal ang bayan noon? Ganun ba? Pare? Okay lang sa inyo. Parang Na-develop lang yung kumbaga sa love affair, Well, na-develop. hindi namin akalain na yung ginagawa pala namin, malay namin para pala sa infrastruktura yung gagawing kaya yung dinideliver. Paano nyo yung- nalaman na ano yun? Corruption? Ngayon. Ngayon, Ang claim nyo ngayon, corruption. nalaman na nila. Paano nga? Paano nyo nalaman? Sabi sa amin nung aming handler. Sabi nung handler namin. Kaya sinasabi po Pero ng at that ombudsman, time, they thought it was... sinasabi ng ombudsman, alam nyo, bakit kailangan pa mag-hearing sa flood control? May dahilan ba si Senator Erwin Tulfo bakit gusto niya mag-hearing? I think ang main ano niya Ang gusto dyan, niya po kasi sagutin yung mga accusation nitong 18 na to, sa tingin ko. isa yon. At the same time, i-expose itong mga ito. Kasi nga yung sinasabi mo, paring Conrad, na kayo, tinatawag ninyo, pinagmamalaki ninyo na kayo ay mga Marines. Yung pala, Marines lang kayo kasi... Hindi naman Marines. Hindi. Hindi, parang ganun na nangyari. Yung sinasabi ni Ariel, ni Colonel Kerubin, na from the very start, kung talagang kayo naniniwala, Nagmamahal ng bayan. nagmamahal sa bayan at lahat, talagang niyari na ninyo sila. Kayo mismo nangumpis ka na doon sa mga maleta. Oo, binalik nyo sa... Oo, dinala nyo. Kasi, ang sinasabi nyo ngayon, itong mga maleta na ito, ay galing ito sa... Sinasabi nyo Yun ang inyong istorya. Ang ito'y maling ginawa ni Saldico. Hindi, yun yung ibig mo sabihin, script. Yun ang istorya nila. Yun ay pinapalabas nila at gusto nilang paniwalain ng taong bayan na ito ang nangyari dito. At kami nagkaroon ng pagbabalik loob. Ang sinasabi po kasi ni Ombudsman Crispin Remulla, let it rest. Yes, tama na to. This issue. Tama na to mga ganito. Para bang pinaypayan pa ni Senator Erwin Tulfo, yung apoy. Gumawa ng apoy itong kapo nila Cayetano. Saka Marcoleta. Nag-hearing na naman tungkol dyan sa issue na yan. Na nawala namang... it's deader than a dead horse. Ngayon, pinapaypayan mo pa. Binuhay mo pa ulit yung kabayo. Mag-hearing ka ngayon. So, kailan matatapos yan? Ang sabi po ni Ombudsman, let it rest. Tama na yung double dead. Double dead na to eh. Gusto ba triple dead eh? Huwag na! Okay, 9:30 ng umaga, Karambola, DWIZ 882, Aliw, Channel 23. Karambola sa DWIZ 882. Ang Karambola, karambola, tuwing umaga. Balik tayo, Karambola, DWIZ 882, Aliw, Channel 23. Kasama pa rin natin, Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana, ako si Conrad Banal. Good morning ulit Good sa morning. inyong lahat. Mahirap ang triple dead ha. Mahirap. Anong triple dead? Double dead na to. Sabi na ni Ombudsman, Hindi, meron magpahinga na kayo. What will come out of it? Ano From lang? the hearing. Nagkabanatan lang. Kasi po, nag-uumpugang egos. Sa akin, ang analysis ko dyan. Kaya kailangan pa, sayang lang oras. May session pa ba ang Senate? Wala na, nag-recess na eh. So special, ano pa to? Special session. Hindi pa, anong sabihin? Committee hearing lang. Committee hearing. Kaya po meron tayo ngayong gustong interviewin. Siya po ang dating National President ng Integrated Bar of the Philippines. Nasa issue ngayon niyang IBP for recognizing the cup of Sherwin Gastellan Saka as the legitimate. Oo. Ngayon, Itong si Atty. Cayosa, paring Conrad, paring Joel, dapat ito, justice ito eh. Kasi napakalumanay,
maayos ang kanyang mga sinasabi. At saka Hindi talagang- hindi pang karambola. Malumanay, ha? Hindi siya, ibig sabihin ko, hindi siya yung mga nangingit-ngit na akala, hindi eh. Hindi nang bibit-bit Nang bibit, ng kwelyo. Hindi. Di ba? Meron- Hindi, meron- okay. meron Hindi. nagbibit-bit ng Ito po, nandito sa linya natin. Wala pa. At gusto lang sana natin tawagan si Attorney Domingo Cayosa, ang dating presidente ng IBP, tungkol dyan sa nangyayari sa Senado. Dahil ganito, pag ba maghihiring ka sa flood control, at ang ipatatawag mo yung 18, ewan ko kung ano na itatawag dito. 18 testigo. Yan, testigo lang, resource person lang. Resource person. Resource person. Wag- Nilagyan po kasi ng ano yan ng tag. Para maging, tingin ko, para maging credible. Oo. Kasi nag-umpisa nga yan kay Gutese. Former Marines. Yan. Former Marine. Yan. Kaya nagkaroon ng ganyan na... Hindi, meron pa bang kauuwian? Itong hearing ni Erwin Tulfo. This should, sabi ko nga tama na yan kasi pag Triple dead. pag triple dead, wala na yan. Baka Completely. may gusto silang batas na Hindi, ang pwede nilang sabihin yung tungkol sa rules. Kasi matagal na nating pinapanukala ito, paring Conrad, paring Joel, na bago ka magtawag sana ng resource person, ay alamin mo kung sino ito at anong kahinatnan pag siya ay nagbigay hindi yung ng statement. magugulat ka na lang. Hindi yung ganun. magugulat ka. May gulatan. Oo. Nagkakagulatan. Oo. Uy! Sino yan? Oh, yan. Ganon? Oo. At saka ito, tapos sasabihin mo, basahin mo yung pudiyabit mo. Kulang yata. Anong hindi mo basahin? Hindi walang binapa. Hindi, di ba noon? Kay Gutesa. Basahin mo kasi yun ang mga... Oo, basahin mo. basahin mo na lang kasi. Oh, yan. Hindi yung putol-putol. Oh, yung mga ganun eh. Ganon. Dapat hindi. So, ipo-formalize daw po ngayon yung sinabi ng 8. Yun na nga, you're dignifying it. Sabi nga ni Soto Tito Soto, ang claim nila, okay, tumanggap ako between 2022 and 2025. Oo. Ni Anino, Sa ni Senado. Soto, hindi mo makikita sa Senado. any government office. Oo. Dahil wala siya noon. 2022 to 2025, hindi po siya Senador. O paano siya binigyan? Ganun ba siya ka bagsik? Baka daw, Ganun katindi ang kanyang kamandag na kahit hindi na siya nakaupo? ay meron pa rin siya. Ay, meron siya. Ganyan. Yung kay Erwin kasi, medyo masama din yung palusot. Hindi naman ako senador noon pero congressman ka noon. Oh, yung kay, yung kay, Hindi valid Yung kay hindi ka mukha kay Tito Soto. Tito Sen. Very valid. Yung kay Tito Sen kasi tatlo sila. Siya, Leila de Lima, at saka Terry Ridon. Pare-parehong mga wala yan. dati. Opposition. Wala sa posisyon. So, fiction yung Fiction. sinasabi. At ang pangatlo, yung Pero hindi, patriot yan. at ang pangatlo, yung binanggit nila, binanggit nung isa, tungkol kay na presidente. Kasi 2022 rin yun. 2022 rin eh. Ayun, 2022. Yung kay presidente Ang sinabi problema ko doon, yung budget noong 2022 ay hindi pa po sila ang may gawa. Ayan ay gawa pa nung previous administration, yung administration nila Dominguez, nila Procopio. Sila pa po ang Sunny Dominguez, sila pa gumawa ng budget for 2022. Okay? Pati yung 2023, hinanda po yan Nila. nung panahon Nila. ni Duterte. Yes. Sila pa rin na naganda. Sila dyan. pa rin naganda. In effect, yung budget sa 2024 at 2025, yun ang ginawa. Marcos. Yun ang Okay. Marcos budget. Pero yun daw pinakamalalang flood control. Yung 2024 and 2025. Yan. Yeah. So, dapat, ang sinasabi nitong 18 na whatever you want to call them. Na mga testigo. Ha? Patestigo. Pag testigo, parang... Parang pinag-aralan. Hindi, pag sinabi mong testigo, parang Parang meron ano, laman yung sinasabi. Parang wala. Ito, mga 18 resource speaker. Hindi. whatever. Mga 18. Hindi, wag na lang natin bigyan ng Itong 18. 18 whatever. 18 na dinala ni Balikot. Yun lang. Ayan, dala ni Balikan. Yan. si Baligod ba o si... Balikot. Oh,
Hindi, siya lang ang front. Siya Pero nagdala- hindi siya may pakana. Oo nga, siya nagdala. Siya lang, kumbaga, ang abogado nila. Pero iba po nag-organize. Oh, iba. Ang dinig namin, talaga may grupo. Nag-organize. Nag-brainstorm pa sila. Okay, there's the verb eh. Brainstorm man lang, hindi nyo ba pwedeng i-edit muna yung Wala. yung script? Nagmamadali. Malay Wag umasa kayo sa spell check Malay masyado. mo, o ano. you're assuming that they know what they're doing. Oh. Kasi Kasi talagang, pag meron kang senaryong ganyan, May staff maraming ka pa, butas. may staff ka pa na Hindi, tsaka kung titignan mo yung timeline. complete staff work, tinitingnan mo Ah, yung ano. okay. oo, Kung yung, titignan mo yung timeline, parang Joel, Oo, parang eh. Conrad, meron silang gusto sagutin eh. Yung kay Gutesa, Oo. meron silang gustong Oo. sagutin doon. I-follow up. Follow up eh. Pagsagot doon sa nasabi na nung mga iba. Oo, kasi yung mga mali-maleta po, yung mga mali doon sa hindi, mahirap tawagin. Sa kwento. Sa kwento. Sa kwento ni Gutesa, maraming mga butas. Hinabol nila yun. Hinabol Gusto nila nila yun. ngayon, plug the... Hinabol plug the nila. holes. Eh, lalo. Lalong nung nagkaroon ng marami. marami. Pwede, dati po- yung kadaling lulusubin ka pa ng isang congressman para, di ba, i-debunk lahat ng mga sinabi Kaya, tungkol sa kanya. kaya Ay, tignan mo, nung Sabado, ito naman si Terry sinasabi, huwag kayong si ganyan. Terry? Oo, si Terry. Hindi siya congressman noong 2022 Hindi to siya 25. hindi siya congressman. 2025 lang siya pumasok. Ang sinabi na tuloy, ito meron akong dalang maleta. Maleta, oo. Sabi niya, Mangga, ito may tsaka- mangga at saka peluka. Tsaka peluka. Bakit naman bilo Ito ka? naman si Ano naman? Terry eh. Terry, Iba style niya kay Senator Erwin. Ano, yun talaga. Kung magsalita ka naman, para kang nakakasakit eh. Baka raw po demanda yan ni... Pwede mo mag-check ng script. Hindi pwede ito kay Direk Eric. Huwag na natin paabuti kay Direk yan. Masasabog Yung ka. Catholic Missionary Congregation, Mm. Divine Word, O yan, SVD, si taga SBD pa si Father Flavi. Flavi. Oo. ay nagdemanda na po. Oo. Si Flavi. Anong dahilan ni Father? Kasi dinadawit din siya. Dinawit siya na ano. Ano siya? Yung na dinala daw dun tumanggap? sa, ano ba yung address dun sa may ano? Kasi ito kasi Sabi may mission house daw Flaviano doon. Antonio Villanueva. kasi si Father Flavi, yan ang isa sa mga tungkol sa Tukhang. Yung Tukhang, yes. mga ganon. So, pero, Ngayon, That's one target. itong backer nito ni Father, Mm. yung Team Pinas, gusto rin pong usurpation of authority against senators. Ay, yung mga- Specifically, Senator Marcoleta at si Alan. Senator Pia. Karambola sa DWIC 882